bibili lang naman ako ulam eh. Okay, okay. Sorry, dudes. Nalito ng gising. Papunta na ako, ah. Kilawin! Today's special sa karinderya. Bigla tuloy siyang sumagi sa isipan ko. Kumusta na kaya siya? Wala pa rin pinagbago. Masasabi kong ito pa rin talaga ang karinderya na babalik-balikan ko rito sa Cavite. Mabuhay! Ano po order nila? Dining for take-out. Take-out po. Dining po, as always. Magandang umaga, Aling Nene. DJ na pa, mamay na. Oo nga eh. Bago na tapos ang trabaho ko. Nga pala, Aling Nene. Ano nga po pala mo ito? Ngayon ba, napapakuloy ng anak ko kasi daw, puro estudyante yung customer ko, tapos malapit na daw yung Valentine. Alam mo, kung ako sa'yo, sulat ko na kung ano yung nararamdaman ko kasi hindi naman nila malalaman na ikaw yung nagsulat na. Ayoko sana sundin si Aling Nene. Pero wala naman siguro mawawala kung sumabay sa uso, di ba? What if naging matapang ako para ipaglaban ng kami noon? Wow! Lakas makahugot ah! Gusto niyo kung magsulat? Ay, wag ka pala. Napahiya. Hindi naman mo nila malalaman na ikaw yung nagsulat. Hindi ko rin alam ang eksaktong dahilan kung bakit nung araw na yon may nagtulak sa akin para sagutin ang nagsulat ng what if na yon. Bahala na! Maybe kayo pa rin hanggang ngayon? What if bumitaw ako para sa ikabubuti niya? Maybe naintindihan niya kung nagpaliwanag ka. What if makita ko siya ulit? Maybe it's time for you to speak up. What if ayaw niya na pala akong makita, makausap? What if you should try first para wala ring regret at the end? Maybe tama ka. Thank you for your time. Appreciated. Welcome and good luck, Mr. What If. DJ nga pala. Hi ma'am, kamusta po kayo? Okay lang po. Same order po ulit ma'am. Opo ate, isang order po ng kilawin. Sakto ma'am, isa na lang to para sa'yo. DJ! Tandang-tanda ko pa nung unang kitang nakita. Yun kasing unang beses na sinubukan namin kumain sa Saloysoy. Sinalubong mo pa nga kami ng malawak ng ngiti kahit nahalata sa mga mata mo na pagod ka. Magandang umaga po. Ano pong order nyo? Kuya, ano pong bestseller niyo dito? Ay ma'am, lahat ng ulam dito, sobrang sarap. Tatakabite nyo eh. Pero itong kilawin talaga, yung talagang pinapalik-balikan kasi bukod sa mura, masarap na rin. Tandang-tanda ko pa nung una kitang nakita. Para bang nawala ang pagod ko nung araw na yun nang dumating ka. Ano pong ulam na yun? Ma'am, ito po kilawin. Ulam po ito ng mga pagkabitenyo. Kilawin is the term used in many Tagalog regions and some of the other regions in Luzon for raw or semi-raw food. In some textual evidence regarding its origin, the Vocabulario de la Lengua Tagala in 1613 refers to the kilaw as a sort of pickling sauce of the natives that is salt, vinegar, and chili in which meat or fish is placed. Locally, kilawin in Cavite is a satiating sour dish that is not merely made from raw fish but also chopped labanos. It is one of the most famous and highly favorite dish that can be both eaten with or without rice. For a short trivia, the term kilawin are used interchangeably with kinilaw but to be more served as a beam light of understanding. The former, kilawin, is used to refer to a kinilaw-style dish in which the meat has already been blanched or lightly cooked by heat or grill. Whereas the latter, kinilaw, it is the kind of dish that makes use of raw meat. If we were to extract a basic formula from the combined descriptions, kilawin is basically a fresh raw main ingredient plus souring agent plus condiments. Sige, sige, tig-isang order kami. No? Ito po mga
nga ma'am, dahil unang beses na po matitisman yung kilawin namin, libre ko po muna sa inyo. Basta pag-approve po sa inyo sa panlasa nyo, bumalik po kayo ha. Sus, kami ba talaga gusto mong bumalik o kahit si... Salamat ha. Welcome ma'am. Napakaganda naman po. Ay, magandang buhay po ma'am. Same order din po ba kahapon? Kilawin with rice? Uy, salamat pala kahapon na. Ay ma'am, wala po yun. Basta ang malagay ay bumalik ka. Ay, bumalik ka po dito sa Saluisoy para umorder ulit ng kilawin. Nursing? Oo, fourth year ikaw. British student eh. Saan? Fourth year na rin. Good luck sa atin ha. Habang nakikilala kita, naisip ko na ang swerte siguro ng taong mapupusuan mo kasi may pangarap ka sa buhay. Sino nga bang mag-akala na sa'yo ko lang pala mahanap ang pahinga ko? Uy, Deng. May gusto pala akong sabihin sa'yo. Ano yun? What if gusto kitang ligawan? Maybe papayag ako? Ako po! Aling Nene! Pwede po ba akong humingi ng pabor? Kabayawan naman. Ganito lang naman magluto ng kilawing DJ. Una, kailangan siguraduhin mo na kompleto at fresh lahat ng ingredients na gagamitin mo. Ihanda mo ang bawang, sibuyas, galunggong, labanos, at gayatin at himayin sila base sa iyong gusto. Pagkatapos ay saka ka maggisa, unahin lagi ang bawang upang hindi magpawis agad ang sibuyas, saka mo ilagay ang labanos at ang nagpapaasim na suka. Maaari ka rin maglagay ng sili kung nais mo para na mas sumarap. Magdagdag ka na lang din ng asin at paminta base sa iyong panlasa. Ayan, maraming salamat Aling Nene. Alis na po ako ha. Puntahan ko pa si Ding. Okay, sige, ingat ka. Bobby? Bobby, ikaw ba yan? Yes, Ding. Happy birthday. Ay, ako surprise po. Ano yun? Ilaan mo. Kilawin? Tama. Bilay ko ito. Nagpatuloy kay Admin. Saan tayo kilawin? Eh, dito sa karinderya ni DJ. Meron pa naman. Doon naman tayo din. Hindi ko pa nagsasawad. Ang hilig ko sa mga asim din. Ano ba yan? May ice cream dito. Ano ko? Sige, teka. Sige. Then I need to tell you something. Tingin ko, kailangan na natin maghiwalay. Bakit? Ba't mo nasabi yun? Tingin ko kasi, hindi ako yung sapat, tsaka yung tamang tao para sa'yo. Pero parehas naman natin hindi ginustong mapagod na lang. At tanungin kung saan tayo nagkulang. The moment I saw him again for the first time, sinisigaw ng puso ko na siya pa rin talaga ang gusto ko. I knew it. It's always been you. Gandang buhay. Ano ang order nila? Isang order po ng kilawin with rice. Dine-in po ba o take-out? Dine-in po. Then may gusto ulit ako sabihin sa'yo. Ano yun? What if sasabihin kong gusto ulit kitang ligawan? Maybe papayag ulit ako. This time, hindi na kita papakawalan pa. This time, mas iintindihin kita.